Attorney Sal Panelo na kilalang dikit sa mga Duterte, ginulat ang mga Pilipino. Sumang-ayon kay Senator Risa Hontiveros at sinopla ang depensa ni VP Sara at pati ang mga Cayetano. Mga Kawikaan 27 verse 6, ang tapat na pagsaway ng isang kaibigan ay may mabuting layunin, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi dapat pagkatiwalaan. Sa isang pambihira at hindi inaasahang kaganapan na yumanig sa mga tagamasid na makasaysayang impeachment trial ni VP Sara Duterte, niyanig ng kilalang Duterte staunch ally at dating Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Sal Panelo ang publiko nang hayagan nitong kampihan si Senator Judge Risa Hontiveros at palakasin ang pambabatiko sa kasalukuyang defense team ng Vice Presidente at ilang mga Senator Judge. Habang ang mga magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano ay abala sa pagpuna at pakikipag-asaran sa linya ng pagtatanong ni Hontiveros, laking gulat ng lahat ng pumasok sa eksena si Panelo upang supilin ang mga kritiko at sabihing eksakto at tama ang ginawa ng oposisyong senadora. Heto ang tatlong malalalim na anggulo sa likod ng sorpresang galaw na ito ni Panelo. Ang pagsupil sa mga Cayetano, I disagree with her, pero tama ang tanong niya. Nangyari ang girian sa D2 at D3 ng paglilitis habang tinatalakay ang Article 4 grave threats hinggil sa kontrobersyal na video ni VP Sara noong Nobyembre 2024 kung saan binanggit niya ang pagkuha ng assassin laban sa unang pamilya kung siya ay mapapatay, habang binabatikos ng ilang kaalyado si Hontiveros sa paghanap ng legal na koneksyon kung ang pahayag ba ay may tuturing na impeachable high crime o simpleng maling asa lamang. Diretsahang ipinagtanggol ni Panelo ang senadora. Binabanatan nila si Hontiveros, I disagree with her in so many things, pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi nyo naman inaprubahan na may assassin, ano pa ba itong ginagawa nyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asal ng Vice Presidente? Tama yun, dapat ganoon ang mga tanong. Ika pa ni Atty. Sal Panelo, pakinggan pa natin siya. Binabanatan nila si Hontiveros, I disagree with her in so many things. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niya naman naprubahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa nyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asa lang ng Vice Presidente? Tama yun. Dapat ganun ang mga tanong. Para sa mga legal observers, ang pahayag ni Panelo ay isang malaking sampal sa mga natatarantang tagapagtanggol sa Senado dahil pinatunayan nitong maging ang mga tapat na kakampi ng mga Duterte ay nakakakita ng kahinaan sa depensa. Pangalawa, ang lihim na patama. Bakit nga ba wala sa listahan si Panelo? Isang kawili-wiling eksena ang napansin ng media sa loob ng 2 araw ng trial. Naroon si Atty. Sal Panelo, ngunit hindi bilang bahagi ng defense team, kundi bilang isang simpleng observer na nakaupo sa VIP section at nakasandal sa pader. Ayon sa mga insider at pagsusuri sa mga eksperto ng batas at sa Facts First kay Christian Esguerra, ang biglaang pag-atake ni Panelo sa kalidad ng depensa ay may sariling laro. Malinaw na sa pagpili ng mga pinagkakatiwalaang abogado para hawakan ang legal na buhay ni VP Sara, hindi napunta ang pangalan ni Panelo sa itaas o maging sa ilalim ng listahan. Literal na wala siya sa panel. At sinasabi pa ng isang tagamasid ay ang pagpapakita ni Panelo doon ay tila pagsasabing, dapat ganito ang gawin ninyo, at tila baga parang tinitignan ang mga ginagawa ng defense team. May sarili namang laro si Atty. Panelo. Unang-una, di ba kayo nagtataka bakit wala siya sa defense team? Ibig sabihin, mukhang sa pagpili ng mapapagkatiwalaan para pangunahan ng depensa ni VP Sara Duterte, hindi napunta sa taas ng listahan yung pangalan niya. In fact, hindi napunta sa baba ng listahan yung pangalan niya. Wala siya doon. Ay, sa listahan. Sa kahit anong listahan. Baka naman, wala ba siya kami? So obviously, yung kanyang pagpuri, may konting bandang tira yon doon sa defense team. Na parang, tingnan mo naman itong mga bata mo. Kuha ko yan. Hindi ganyan ang naging resulta. Mas eloquent, no? Sinabi niya na dapat paltan. Di ba? Paltan yung defense team. Sinabi talaga ni Panelo. Oh, di ba? Tingin ko malinaw naman yung kanyang agenda doon. Kahit hindi naman ganun kasing galing nung prosecution, yung defense team. Palayo naman sila kay Panelo. Although nandun si Atty. Panelo, di ba? Nung
Nanonood sa Parang likod. nakaupo siya sa audience eh. Sa VIP section. Hindi naman ang Sorry, administration. sa pader, nakasandal. Wala tayong tinatawag na ganyan kasi ginagalang natin ang mga membro ng legal profession. Alam naman natin na sumumpa lahat yan. So, delayed man for money or malice. Tsaka mabigat yung credentials ng defense team. Papasok naman tayo sa pinakamalaking blunder ng depensa na sinamantala ng prosekusyon. Sa nakaraang pagdinig, nagpakita ang defense team ng isang video clip kung saan umiiyak ang OVP Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez upang ipaliwanag ang emosyonal na konteksto at di umano'y pang-aapi o harassment na nagbunsod sa galit ni VP Sara. Ngunit ayon sa mga analyst, ang sympathy card na ito ay nag-backfire ng matindi. Dahil sa maling galaw na ito ng depensa na bigyan ng ganitong pagkakataon si Private Prosecutor, Atty. Virgil Ligutan at ang House Panel na direktang mausisa si Lopez tungkol sa mga totoong detalye at kung may personal na kalaman ba ito sa planong assassination. Ang strategy na pagpa-play ng video ni Lopez ay nag-backfire at nagbigay ng opening sa prosekusyon na ipatawag si Zulaika. Ito ay inaksyonan ni Senator Chis Escudero at nagpasabpina. At ang resulta, si Atty. Zulaika Lopez ay formal ng pipiliting umupo sa witness stand sa Martes. Ano bang ginagawa ni Senator ni Panelo? Observer lang, no? Di ba 11 days ba? 11 days eh. Next week daw si di ba? Si Zulaika Lopez papatawag, si Atty. Zulaika Lopez. Tapos yung yung Sergeant at Arms yata ng House na nandoon. Teka, sorry. Isa akong tanong. Di ba kahapon, inilay nung defense yung clip nung nagsasalita itong si Zulaika Lopez. Honestly, ang tumatakbo sa isip ko, anong purpose nun? Basically, I think that was meant to explain the context of the Vice President's outburst. Pero hindi ba nakasama pa sa kanilang kausa yun? Tingin ko dalawa yung objective nila. Yung legal objective para masuportahan nga yung sinasabi mo. Yung parang hindi naman pinag-uusapan na parang theory na dinidevelop nila na hindi ito threat kasi it was prompted by prior harassment. Okay, doon sa kanyang mga tauhan, sa kanyang pamilya, etc. Tingin ko yung political objective, support yung kanilang continuing narrative sa labas na lahat ito ay pang-aapi sa mga Duterte, sa kanilang mga kakampi, sa kanilang pamilya. So yung pag-iiyak-iyak ni Atty. Zulaika Lopez doon, yun yung kanilang parang appeal for sympathy. Tinaman nyo, kawawa naman. Hindi ginalang ang kanyang karapatan, diniinan. Ang kasalanan lang naman niya ay malapit siya kay VP Sara Duterte, etc. Tingin ko, yun yung objective. Ngayon, whether na-achieve yung objective na yun, ibang usapan. Kasi legally, ang naging epekto, napadali yung justification para sa prosecution na patawag si Atty. Zulaika Lopez. Kasi di ba, pansin nyo, di ba nung una, nung binabasa ni Atty. Ligutan yung mga witnesses, hindi kasama si Atty. Zulaika Lopez eh. Pero siguro, na-realize sila on the fly na, teka, binigyan nila sa atin yung yung opening na dahil present nila, hindi ngayon, pwede natin patawag. Pwede natin tanungin tungkol doon sa gabing yun. Nakatabi niya mismo si VP Sara, so pwede natin tanongin tungkol doon. So mukhang tinake nila yung opportunity na yun. And that was an opening provided by yung defense playing yung particular excerpt na yun. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, nakikita natin na kahit ang pinakamatagal at pinakamalalapit na magkaalyado ay nagkakaroon lamang ng hidwaan kapag ang sariling interes at pagmamataas na ang pumasok sa eksena. Sinasabi sa mga kawikaan 16 verse 18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na diwa ay nauuna sa pagkabagsak. Maaring magaling si Atty. Panelo o subok ang kasalukuyang depensa, ngunit sa mata ng ating Panginoong Diyos, walang silbi ang galing ng tao kung ito ay gagamitin lamang sa pansariling laro o pampolitikal na agenda. Sa huli, ang tao ay magsusulit hindi sa harap ng media o ng Senado, kundi sa harap ng dakilang hukom na nakakakita sa kaibuturan ng ating mga puso. Ipanalangin natin na sa gitna ng mga legal na hidwang ito, naway bigyan tayo ng ating Panginoong Diyos at maging ang ating bansa, pati ang ating mga pinuno at abogadong may tunay na takot sa Kanya. Mga taong mas pinahalaga ng katotohanan kaysa sariling pangalan at katanyagan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Ikaw ang hari ng mga hari at ang korte ng tunay na katarungan. Lumalapit po kami sa iyo ngayon para sa aming mga leader at sa mga abogadong nagtutunggali sa impeachment trial na ito. Alisin niyo po aming Panginoong Diyos ang espiritu ng pagmamataas, ang pansariling ambisyon at ang pampolitikal na paggantihan. Ipagkaloob niyo po ang iyong banal na espiritu na siyang espiritu ng katotohanan upang ang hustisya ay hindi magdala sa galing ng salita o sa ingay ng media, kundi sa tunay na katwiran. Gabayan niyo po ang aming bansa na manatili mapayapa sa gitna ng pagsubok na ito.
at aming isinusuko na ang aming puso sa inyo at ang aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, na siya rin po ang aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.